Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Monday, October 23, 2023. So lunes pa lang, dinuguan na yung ating market. So nag-loss yung index natin. Maabot tayo kanina ng more than 1%. So meron siyang konting magic loss pero lugi pa rin for today kasi nag-drop tayo ng negative 0.89%. So papunta na nga tayo dito sa 6,000 level. So mukhang magre-retest dito si PSE for the coming few days. Especially nga medyo mahaba po yung bakasyon natin, di ba? So naghahanda na siguro yung mga yung mga foreigners natin kasi lumabas ulit eh. So meron tayong 777.62 million na net foreign sale po dito sa ating market. So wala tayong support sa foreign investors. Laglagan po majority ng ating stocks for today. So 6,088.44. So grabe yung market natin, no? Kung kailan nag-October, kung kailan mag-November, December, magtatapos na yung year natin. Since February, pabagsak yung index natin. So talagang lubog yung mga hawak natin as of this time. So kapag, di ba sabi nga natin, kapag bumagsak si Philippine Stock Exchange, so majority is sasabay sa kanyang galawan. Siyempre, mayroong mga outliers yan, pero majority ng mga stocks natin, iisa lang yung kanilang direksyon. So dahil dyan, medyo marami tayong nakita na bumagsak ulit for today's trading po natin. So halimbawa, itong si dito natin, bumigay na yung kanyang price action. So nag-drop siya ng negative 12.87 o negative 12.89. 87 yata to. So negative 12% si dito natin. Tapos meron naman siya net foreign buy. May sumalo kanina kahit konti sa pag-drop niya 7.87 million. So meron tayong mga nabasa sa Twitter kanina. Hindi ko nakita sa disclosure eh. Pero marami tayong nabasa kanina na meron siyang bagong investor ulit. So pangatlo na yata to, no, na nagbebenta si Mr. Densoy. Hindi pa na-reveal kung sino yon at 1 peso ulit. So syempre, tiba-tiba yung investor natin ngayon kasi yung price niya mataas pa rin naman. Although ang sabi nila, madadilute masyado yung stocks ni dito telecoms natin dahil yun nga medyo marami ng distributed na yung mga shares na hawak nitong si dito natin. So tingnan natin bukas kung mag-bottom na siya pero ngayon medyo bearish pa yung sentiment natin sa kanya. Okay, so medyo malakas yung drop. FCG, ganun din, nag-drop din siya, negative 3.08%. So ang dami nating stocks na ayaw ng mga traders. So November 6, di ba? Yung madalas kong mabasa na post with regards sa shorting, pero yung mga stocks natin, short na, di ba? So nasa baba na yung kanilang mga price action. Hopefully makatulong yon sa pag-bounce ng market. Kaya konting ingat kapag nag-short kayo sa Philippine markets natin. So PHR, ito medyo okay pa siya. Nag-up siya ng 3.3%. Meron siyang 1.86 million na net foreign buy. So hopefully hindi siya trap kagaya na nangyari dito kay dito naman natin. Converge, so isa sa mga humila sa blue chips natin at saka itong si DMC natin. So Converge, nag-drop siya ng lakas din eh pa. Wala naman binigay ng dividendo pero lakas ng drop. Negative 4.0%. So ito, meron siyang 30.3 million net foreign sell. So ilang araw ng diretsong net foreign sell si Converge. So kinain na rin po niya yung gains na nakita natin sa kanya last time. DMC, ito understandable yung drop niya. Meron siya drop na negative 6.43%. Meron naman siyang equivalent na 6% na binigay na dividends. Okay? So congrats, syempre, doon sa mga dividend holders. And then, si ASN natin, pinag-usapan siya, meron siyang parang bagong investor ulit, no? So, hindi na ubusan ng investor si ASN natin. Hindi magano kalakas yung galaw, 0.79%. So, hindi lang siya nag-drop, tapos meron siyang net foreign buy na medyo malakas 19.74 million. So, may bumibili kahit papano dito kay ASN natin. Pero, majority ng stocks talaga natin as of this time. So this week siguro ganun na yung expectation natin na hindi pa rin pwede siya mag-bounce pero siguro hindi pa rin ganun kalakas dahil nga doon sa medyo mahaba po yung upcoming na bakasyon natin. So plan mo na lang po kung ano yung trades na gagawin mo during this time. So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin, for education purposes lang po yung ating video. Huwag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell or mag-hold na stocks. Meron pong risk na involved. Due diligence na lang po. So, kapo bahala mag-decide kung anong stocks yung gusto mong
bilhin or ibenta naman. Okay? And then follow mo na lang ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para subscribe ka lang para update ka sa mga trending stocks review or kung gusto mo join ka dito sa ating trading community. So meron siyang join or membership button naman dito. Sa mga nakasubscribe, salamat pa rin at nanonood pa rin kayo dito sa trending stocks natin kahit na medyo lubog na po yung ating market. So observe na lang natin kung ano yung mangyayari dito sa mga stocks natin. So, hindi rin ako masyadong active na nagtitrade pag ganito na pabagsak yung mga hawak natin na stocks, diba? So, syempre, mahirap sumalo. So, pero di ba, sabi nga nila, buy low, sell high, hindi buy high, sell low. So, check mo na lang yung ating trending stocks, company reviews. Ayan, hindi natin nagawa ng video yung yung shorting natin. Profit or loss, yung mga sample trades natin, basic indicators. So, sinasabi ng indicators, pabagsak. So, mahirap sumalo. Building your fundamentals is yung mga risk management and then yung ating mga sample na PSC market studies. Okay? So, dito sa crypto, medyo pumipitik ka. Mabuti yata tayo ng 30K kanina. Hindi ko na-check ngayon kung nag-hold yung 30K. So, tingnan natin. Baka medyo maganda-ganda ng konti. Mag-trade dito sa cryptos natin. So, follow mo na ako dito para sa mga play to earn games natin. So, double check mo. Tapos sa social media, follow mo ako dito sa Palabi Trader na Facebook account. So, tingin ka na lang kung ano update natin dyan. Mali mo, biglang mag-reverse yung direction ng market or yung ating Palabi Trader na Facebook page para updated ka sa mga posts. Bodega Peak sa articles sa local market, dito sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin. So, double check mo na lang yan. So, buti na lang meron tayong side income. So, kahit pa paano, may pumapasok yung syempre yung mga ports natin during this time medyo mapula din talaga kasi wala naman stocks masyado na gumagalaw. Okay, so may column dito si Ma'am April. Dito muna tayo sa summary natin. So very bad kasi last Friday 700 million din yung last Friday natin, di ba? So net foreign sell ulit tayo 700 talagang 777 777.62 million. So net foreign sell. So palabas po yung foreigners. Turnover value ang baba 3.3 billion. So mukhang side na yung foreigners natin. So mining and oil, gawa siguro DMC to, no? Yung drop natin. Tapos, meron malakas dito sa financials natin. Mamaya silipin natin kung sino yan. Okay? So, very bad yung market natin. Yung global market kaya, hindi ko pa napansin eh. So, sabi ni Ma'am April, for this week, I talk about the biggest risk facing the Philippine market. So, another bad news for Philippine stocks. Ano ba yan? Shorting ba? Yung problema natin dyan. So, basahin natin tong post ni Ma'am April Tan para alam natin kung ano yung kanilang insight sa market natin. Okay? So, US stock futures edge higher as Wall Street braces for busy earning week. So kanina to, pero pwedeng nagbago na yan. Converge, so nag-drop siya ng more than 4%. Higher provisioning and larger depreciation costs and as CapEx rises 2024 to about 17 billion has 2 million residential subscribers. So hindi natin alam kung good ba yan or mahina. Pero ang alam natin, pabagsak din yung kanyang price action naman. So US 10 Treasury yield rises to 4.993%. So medyo contradicting yung yung post natin dito sa kanya kanina, pero yan nga yung result kaya bumabagsak yung mga stocks natin. So ito po yung parang ito yung catalyst ni ito nga yung catalyst ni ASEAN natin for today kaya siguro masyado siyang pinag-usapan for today's trading natin. ASEAN ICE expansion in Australia. Last time yung mga nabasa natin sa bandang India, di ba? Yung mga projects niya ngayon papunta naman siya sa Australia. Ayan. So, expansion in Pilbara, Australia. Okay? So, BPI, ayan, nag-drop siya 1.9. Net income beats the average analyst estimate. Ayan. So, anyway, wala siguro masyadong bumibili. Kaya bumagsak pa rin kahit okay naman yung kanyang price action. So, ito kanina, yung news galing kay Investa, umabot si Bitcoin po natin. So, nag-30K yung kanyang galaw kanina. Ayan. So, okay. So, yung naalala ko na, pinaka-catalyst natin dito sa Bitcoin, makakaroon daw siya ng mga futures. Ayan. So, parang yung tinitingnan natin sa US market, merong Nasdaq futures, Dow Jones futures, at saka si S&P futures. So, magkakaroon din ng ganun si Bitcoin. So, syempre, yung legitimacy niya, nagkakaroon siya ng parang lumalakas siya, di ba, na
ina-absorb ng mga institution, 'di ba? Kasi meron siyang future na rin siya, 'di ba? Kagaya ng ating mga US stocks. Okay? So kaya po siya pumipitik. Dito nag-drop siya. So pinakamababa niya pala kanina, maabot ng 16% as it sells 3.3 billion shares to its shareholders. Tapos meron nga siyang bago, 'di ba? So hindi pa ina-announce, pero piso din yung bili po sa kanya. So Globe reducing forecast, Wilcon trimming estimates on higher than expected costs. ACN, meron siyang partner with mining firm Rio Tinto to develop a resupply for RT's operation. Okay, PNX says its board has approved its divestment from PNX Petroleum Singapore via share buyback. Globe subsidiary Fundspair has partnered with Square Financing. Ito yung galaw natin, ito yung mga gainers. Yung mga gainers natin, hindi rin ganun kalaki yung gains nila for today's trading. So, ito yung news ni dito CME Holdings execute subscription agreement. Ayan, meron na pala. Summit Telco Holdings for 3.3 billion common shares at 1 peso nga po yan. Ayan. So, pinamigay na. Binenta na kasi kailangan niya ng capital majority na kanya stock. So, bigla ang liit na lang ng shares ni Mr. Dennis Uy dito sa dito Telecoms kasi kailangan niya ng mga pambayad niya ng utang. So, kailangan niya ng pondo. So, yan po yung mga nagbibigay naman sa kanya. Siyempre, itong mga to, panalo sila kasi piso nga po yung binili nila unless pumunta doon yung price. Pero medyo malayo pa naman. So, tignan natin for the coming few days natin. Okay, hikes. Nag-hike pa siya. So yung binenta pala natin na 3.3 billion common shares, nag-hike siya ng capital. Nag-issue siya ng bagong 3.3 billion common shares for 1 peso apiece to Summit Telco. Ayan. So hindi na pala sikreto. So Summit Telco yung bago nating investor. Okay? So yun po yung pinaka-catalyst, 30K Bitcoin. Atlas Mining reports Q3 net income 880 million, down by 71%. Fitch, PH debt level to stay elevated. So, namin nating utang. MPI, hindi natin babasahin niya kasi delisted. AC and JT Cap, vehicle sales rise 9.5%. ASN, basa natin yan. Cebu to explore availability of sustainable aviation fuel supply in Asia Pacific. Ano kaya yan? EI, Saudis, pumitik ba to si EI? Al Roshad Petroleum Investment Company and Samsung Engineering NEC side deal with Philippines EI for construction export services worth 120 million US dollar. Okay? So MRC, nag-drop din yata ito. Jumps as much as 8.3, the most since July 12. Pero ito yata last week yata to, no? Par value will be increased to 1 peso from 10 centavos. Ayan, mukhang matagal na itong news natin na to. Quick takes from around the market, 80. Okay, basa natin yan. Si dito, alam natin. Globe, SMC, ACN. Ayan, ulit na lang pala yung ibang post. Manila Water, Boracay has allotted 108 million to provide free mandatory sewer connections to 1,860 household. EI, okay na yan. BPI kanina, and then yung galawan sa last Friday naman natin. Okay? So anyway, bottom line, bad markets. Abang-abang tayo sa 6,000 ulit ng ating pinaka-main index. Okay? So guys, yung mga sumali sa trading community natin, although very bad time during this time, so kung gusto mong mag-aral kasabay natin sa Philippine stock market or gusto mo ng guide, check mo na lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So always open po yan sa mga Philippine stock traders natin. Okay? So, okay. So, double check natin. Refresh ko lang yung to trade Asia Prime. So, umaga pa lang, laglag na tayo. Kasi yung Friday na galawan sa Asia market at saka sa Europe at saka US na rin. So, majority kasi laglagan, nakita nyo mapula last Friday. So, nagkaroon ng spillover sa market ulit natin. So, nag-drop tayo negative 0.89 and then balik tayo, ayaw man natin, 6,000 level naman. Grabe yung baba ng traded value, nasa 2.88 billion. So, ang kumatak sa atin pababa, si DMC, meron siyang ex-date niya kasi, di ba, 6.43. Pero itong si Converge, so binenta talaga to, minus 4%. Ito yung mga bangko natin. Si BPI, minus 2.94. Celon News, Jollibee, minus 2.4. BDO, minus 2.3.
Meron mga nagberde dito, San Miguel 2.53 at saka si Metrobank 1.93 at saka si Bloom. Eh, meron din naman pala nagberde. Pero mas marami yung mapula for today's trading po natin. 700 parang Friday na galawan lang eh. 777.6 million net foreign sell tayo. 48% foreign participation and then 52% local participation naman. Okay? So, anyway, wala tayong magawa. Mag-aantay ulit tayo ng good sentiment ng market kasi wala pa naman shorting. Ayan. So, November 6 kaya paano kayo pipitik yung mga stocks natin. So, ang panalo dito sa mga penny stocks natin, si PES 9.84, si ARA nabuhay ulit 4.9%, si PHR 3.3, Metrobank 1.9, EI ba na medyo nag-up si EI 1.54. Bloom, DNL so mga below 1% na galawan si ASEAN is 0.79. So dito sa losers natin, dito yung nanguna, buti nakabawi sa inyo. Kasi kanina umabot siya 16.6. So ayan si Green tinamaan na minus 8.43, si Ellie minus 6.94. Ani, so sabayan, Ani Green, minus 6.07. Red Sea, kala ko okay ito eh. Packet to last week, di ba? Minus 5.4%. Okay, so lalaki. Pinakamababa na loss dito is more than 3%. So, dami talaga. Laglagan ng mga stocks. Okay, so yun po yung galawan natin. Wala tayong mapagtaguan na stocks kanina. So, tingin tayo dito sa uh, chart natin. So, anyway, most likely magre-retest tayo dito sa 6,700. Very bad ulit yung mga port natin. So, ito yung pinakamababa natin ulit for this year, 2023. Ayan, February. January yung last na peak natin. Hindi na tayo nakabawi. So, nag-conso tayo dito from 6.3 papuntang 6.7. Nung mag-break siya, hindi na siya makabalik. So nag-retest lang dito sa 6,300 support and then nilaglag niya ulit. Okay? So anyway, lagyan na lang natin 6,000 yung pinaka-support natin. Hopefully hindi niya ma-break kasi kung hindi, lalalim pa tayo dito sa 5,700 level natin. Pero ano naman to eh, yung sentiment is dahil dun sa giyera ulit. Hopefully makabawi naman siya at saka yung inflation natin. So palabas ba ulit? Next week pa naman natin malalaman yung bagong inflation ng Philippine market. Okay? So anyway, nonetheless, dahil nag-drop tayo, yung pinakabuong picture ng index natin is pa-drop. Ayan. So very bearish po yung ating market. Pwede ba natin i-clone para makita natin yung pinaka-trend? Okay, ayaw mo nating iguhit pero yan talaga pinapakita ng index natin. So tanggapin natin kung anong sabi ng index. So bearish siya. So ang kailangan lang natin is magkaroon tayo ng double bottom dito sa area natin na to. Hopefully, bago yung mahabang bakasyon is mag-survive tayo na 6,000. Pero siguro may mga ando siguro may mga false breakdown dito sa 5.9 and then yun nga worst case scenario 5,800, 5,700. Meaning babagsak pa yung mga stocks natin. Kapag tuloy-tuloy yung nakita natin na negativity dito sa global markets. Kasi sabay-sabay tayo eh. So ayan drop na naman si Nasdaq. Tingnan natin, baka meron naman siyang bounce na sa closing kasi ilang araw na to na diretsong pababa. Nasdaq futures minus 0.55, Dow futures minus 0.5 and then S&P malakas. Negative 0.48%. So laglag ulit, syempre yung ating European market ganun din. At kanina yan. So grabe din pala dito sa grabe din Asian markets. More than 1% din po yung laglagan So nauna tayo last week and then meron tayong follow up. So ganun din sa kanila. Meron din sila mga malalakas na drop for the global markets. Okay? So anyway, buong na yan, global market. So dito sa crypto, ayan, buti pa to si crypto So meron pa ba kayong mga cryptos na hawak? Ito, buhay siya. So 30K si Bitcoin natin. Ganda nito, no? Halimbawa, ma-maintain niya yung 30K tapos kasi minsan sumasabay din to pag optimistic si global markets, pumipitik din siya. So ibig sabihin, pwede siyang mag-stay above ng 30K. Kasi ngayon pa nga lang, very bad yung market is kaya niya, di ba? So 30K si Bitcoin, congrats mga Bitcoin holders. Ethereum 1.6 and then pumitik din si BNB 220. So berde na berde
majority ng ating mga cryptos. Ayan. So dami oh. Puro green. So buhay yung mga traders natin. Hindi natin nabantayan tong pitik niya over the weekends naman. Okay? So yun po yung galawan natin. So refresh natin to. And then pag-usapan natin yung anyway, tignan na lang natin kung ano nangyari sa kanila, mga bad na stocks natin. Okay? So grabe yung sell off pala nitong si dito natin. So nagkaroon siya ng support, temporary support dito sa 2.8, pero anyway, negative sentiment tayo syempre kasi laglag yung price action natin sa kanya. Nag-gap down siya eh. Gaano kalaki yung gap down niya. So talaga maigi magantay muna ng 6% yung gap down. Nag-support siya dito pero tumuloy na rin siya after magkaroon ng breakdown sa 3.1. Kaya medyo maigi talaga magantay ka ng green sentiment muna ng market, no? So hindi mo rin akalain. So syempre marami nag-aabang dito sa support na to. Kaya siguro hindi siya masyadong nag-drop kanina sa 3.12. Pero nung nagtakbuhan na, yan, bumigay na yung price action. So anyway, yan na lang muna, 2.8 po yung pinaka-support. Kailangan ma-retest niya yan para masabi natin na ito na talaga yung bottom niya. Pero knowing yung negative sentiment na kasi is yun nga, medyo maraming shares na lumabas na, may mga issuance ng new shares para dito natin, or regardless kung issuance ng bagong shares or hindi, yung kasing yung binibenta niya ng mababa. Kaya nga nagugulat ako ng pumitik to ng from dito, 'di ba, piece DOS. Punta siya kaagad ng halos 4 pesos. Ayan. So anyway, tingnan natin kung profit taking na yan. Ang dami inipit na ito for sure. Kasi ang Conso, normally pag nakita mo yung Conso, yan yung support natin. Maraming bumibili, nagbabuy and sell yan. Diyan sa area na yan. Eh, nag-broken siya. So medyo maraming naiwan dito sa bandang gitna natin. Okay, so tingnan natin for the few days kung makasurvive ulit si dito natin. Hindi mo na masabi si dito, di ba? Bisa pumipitik bigla yung yung price. Pero ngayon, bearish, syempre, negative 12.87%, 7.8 million net foreign, ano ba to? Net foreign buy. And then yung buyers and sellers natin is call FMS, call FMS yung seller natin. Okay, so ganyan lang muna, support muna yung titignan natin. So kung gusto mo na resistance is dito muna bago yung gap sa 3.1 or 3 pesos. Ayan, kasi nasa 2.98 yung price action. Okay, next na bearish stock si FCG. So nag-flag siya. And then nag-break out sa flag. Kaya lang yung flag niya is pababa yung kanyang pinaka-direction. And then retesting na tayo dito sa 0.6 na level natin kasi wala pa tayong makita na optimism sa kanya. So, tapos medyo mahaba yung bakasyon natin. So, expect natin meron siyang double checking dito sa 0.6 na level natin. So, hindi natin makita yung resistance pa kasi pababa yung yung price action natin. So, bearish. Super bearish din. Ayan. So, here mag-review pag ganito, no? Puro pabagsak yung stocks. Negative 3.08% loss, 14.5K na foreign buy. Meron naman pero konti lang. FMS call, ang buyer call, FMS, yung ating pinaka-main seller. Okay? So, bearish din. Itong si FCG, kung gusto mo ng guide para sa resistance, eto na lang. Ayan. Descending triangle si FCG natin. Next, ito, winner, PHR, pero hanggang kailan niya masustain kaya yung kanyang price. So, pumitik siya kanina, and then nagkaroon siya ng, although green naman yung close natin, nagkaroon siya ng inverted Doji dito sa area na to. So, bantayan mo na lang, watch out na lang is syempre yung support natin malapit dito sa 0.86. Hopefully hindi siya ma-break para magtuloy yung price action natin sa kanya kasi may negative sentiment yung isa niyang stock. So based lang dito sa sa price action, syempre okay siya kasi nag-up yung yung price action. Kaya lang overbought na itong CPHR natin. So laki pa rin ang volume niya, no? Tingnan na natin yung sino ba nagtutulak dito kay PHR? Net foreign buy siya eh. 1.85 million net foreign buy, 3.3% up siya today. Call DA Market ang buyer and then Call Summit yung ating pinaka-main seller. Okay? So catalyst pa rin natin is meron siyang investor na
papasok sa kanya. So, naano na ba kung magkano yung price? Parang wala pa naman eh. Okay? So anyway, nonetheless, nasa trend naman si PHR. Pinag-usapan siya siguro kasi si dito medyo tagilid yung yung price action naman natin. Okay? So yun lang muna nakita natin kay PHR. Converge, laglag si Converge. So hindi natin mapigilan yung pag-drop ni Converge after niya grabe yung mga stocks natin, no? Pagka-break sa mga support, diretso. Walang tigil yung yung price action natin. So dito na tayo, retest na tayo dito sa 8.5. So broken yung mga trends natin sa kanya. Tsaka mabilis yung mabilis yung broken yung trend. Mabilis yung yung labas ng foreigners, especially for today. So kala natin last time, 'di ba, may mga pumapasok na pero wala din, umalis din. Minus 4% today, malakas yung drop. Minus 30 million at foreign sell. Ito yung ayaw natin, 30 million. Laki. Maybank, BDO buyer, and then Macquarie UPS, yung ating pinaka-main seller. So wala, maghanap ng support si Converge. And then si DMC natin, so alam niyo na, pinaka-catalyst is X-date po kasi ngayon. So normal lang yung drop natin. So parang kaparehas ni saglit SCC yung price niya. Biglang nag-drop tapos bumalik ng konti yung price niya. So magiging na rin yan, resistance in the short term until siguro ma-announce yung bayaran ng dividends natin. So congrats sa meron dividendo, nag-aantay sa kanya. And then nag-gold lang naman dito kay BMC natin kasi meron naman siyang binigay na kapalit na ilan ba yun? 6.3%, di ba? Yung binigay niya na dividends. Pero ngayon, nag-drop siya is 6.43%. 11 million net foreign sell. BCSEC call ang buyer and then SB Equities PEP yung ating pinaka-main seller. So, yan na lang muna. Resistance, yung support, maghanap pa tayo for the coming few days. And then lastly, si ASEN, pinag-usapan siya kasi dalawa yung news pala natin, di ba? Meron siyang project sa Australia tapos meron siyang katandem na investor. So, nag-up siya is 0.79%. Tapos ito, hopefully good yan, 19.7 million net foreign buy. CLSA, UBS, JP Morgan namimili. Abacus, China Bank yung ating seller naman sa kanya. So kung meron tayong support, okay, nagsusupport naman siya ngayon. So pwedeng hindi tayo tumingin dito sa 4.65. Dito lang muna sa current support niya. Yan. Pag medyo nabasag yan, dito tayo titingin. 4.6. Tapos immediate resistance is MA 100 naman. Good kaya yung volume na yan. So below or slightly nandiyan lang siya sa RSI 50 pero MACD bearish din yung pinapakita niya. So kung meron siyang galaw, ito yung trend channel natin sa kanya. Yan, hopefully hindi mabasag yung support dito sa eksakto no, support natin is 5 pesos para kay ASEN naman. Okay? So balik tayo sa PSE. So not worth looking yung mga stocks natin for today kasi pabagsak tapos medyo parating meron pa tayong in-expect na drop sa market bukod sa global natin is mahaba yung bakasyon sa Philippine market natin tapos pagbukas ng market maraming tatanong ready ba tayo sa shorting dito sa Philippine markets natin. Marami tayong makikita dito na most likely magpipitikan na stocks. So careful na lang sa shorting unless nag-trade na rin kayo sa mga forex or sa crypto kasi meron silang shorting naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. Monday pa naman. Bloody Monday. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, Patreon, and follow mo na lang ako dito or kung gusto mo ng guide sa Philippine Market Trading Investing, sali ka po sa Patreon channel natin. Yun lang, maraming salamat. Kita pa ulit tayo bukas.